Na-try mo na bang tawagin ang pusa mo, tapos ang sagot sa'yo, dedma at walang kibuan? Parang nakikipag-usap ka lang sa hangin, 'di ba? Familiar ba 'yan? Hindi ka nag-iisa. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi 'yan pagkamayabang, kundi isang komplikadong wika na hindi lang natin maintindihan? Ngayon, aalamin natin kung bakit tayo binabaliwala ng mga pusa kapag tinatawag natin sila. At promise, pagkatapos ng video na 'to, titingnan mo ang fluffy mong snub sa ibang pananaw at baka mahanap mo pa ang susi sa puso niya. Siya nga pala, i-comment mo naman dyan kung gaano kadalas nagpe-pretend ang pusa mo na wala ka lang. Bilangin natin kung sino ang mas marami para maintindihan natin ang pagdideadma ng pusa. Kailangan nating silipin ang kasaysayan. Iba ito sa aso na sadyang inalagaan ng tao para mangaso at magbantay sa loob ng libu-libong taon. Ang pusa, sa totoo lang, sila mismo ang nagpaamo sa sarili nila. Nagsimula ang alyansa nila sa tao mga 10,000 taon na ang nakalipas sa Middle East noong nagsimulang manirahan ng mga tao sa isang lugar at gumawa ng mga imbakan ng butil. Dahil sa mga butil, dumami ang mga daga at iba pang peste. At ang mga pesteng ito, siyempre, ang umakit sa mga ligaw na pusa. Agad na narealize ng mga tao ang benepisyo ng pagkakaroon ng pusa at hinayaan silang manatili. Pero tandaan mo, ito ay isang kasunduang benepisyo para sa magkabilang panig. Hindi ito pagpapasakop. Ang pusa ay hindi kailanman naging alipin o utusan. Isa siyang business partner na pinahahalagahan dahil sa galing niya sa pangangaso. Ang spirit ng independence at self-sufficiency na yan ay nakatanim na sa DNA nila. Hindi sila inalagaan para sumunod agad sa mga utos tulad ng mga aso. Sila ay lahi ng mga solitary predator, mga nag-iisang mga ngaso na sanay magdesisyon para sa sarili nila. At iyon ang susi para maintindihan ang lahat ng kilos nila. Kaya, ang una at pinakapangunahing dahilan ay ang pambihirang katangian ng pandinig ng pusa. Magkaiba ito ng husto sa atin. Isipin ninyo ang isang sobrang sensitibong radar na kayang makarinig ng tili ng daga mula sa napakalayong distansya, kahit pa may pader na nakaharang. Ang kanilang tainga na parang mga locator o antena ay kayang umikot ng 180 degree ng magkahiwalay para matumbok talaga kung saan nanggagaling ang tunog. Ayon sa mga siyentipiko, nakakarinig ang mga pusa sa ultrasound or ultrasonic range na hindi natin kayang marinig bilang tao. Ibig sabihin, ang mundo natin para sa kanila ay parang nakabibinging cacophony o kalituhan ng ingay. Ang umuugong na refrigerator, ang kable sa loob ng dingding, ang tilaok ng mga modernong electronics. Lahat ng iyan ay tuloy-tuloy na background noise sa kanila. At bigla, sa gitna ng ingay na ito, sisingit ang boses mo. Para sa pusa, isa lang iyan sa libu-libong tunog na naririnig nila. Siguradong narinig niya iyan. Pinatunayan iyan ng mga pag-aaral gamit ang electroencephalogram. Nirerehistro ng utak ng pusa ang tunog ng pangalan niya. Pero, ang pagrehistro sa isang tunog at ang pag-react dito ay dalawang magkaibang bagay. Agad-agad, inaanalisa ng pusa. Nagdudulot ba ito ng panganib? Nagpapahiwatig ba ito ng pagkain? May kinalaman ba ito sa isang bagay na kapanapanabik? Kung ang sagot sa lahat ng tanong na iyon ay hindi, ikinuklasipika lang ang boses mo bilang hindi importanteng ingay sa likuran at itatapon na sa archive. Hindi ito sinasadya o kasamaan. Ito ay mekanismo ng survival na hinasa sa libu-libong taon ng ebolusyon. Dumako na tayo sa pangalawang punto na konektadong konektado sa una, ang tinatawag nating
selective hearing o mapiling pandinig. Ang mga pusa ay dalubhasa sa pag-filter ng ingay. Kung sasagutin nila ang bawat tunog na naririnig ng kanilang tenga, siguradong mababaliw lang sila sa sobrang sensory overload. Kaya naman, natuto ang kanilang utak na isala o i-block out ang lahat ng walang direktang koneksyon sa kanilang kaligtasan, survival, o sa kanilang komportabling buhay. Alalahanin mo, di ba? Pwedeng matulog ng mahimbing ang pusa mo habang nagbabardagulan ng TV sa sobrang lakas, pero bigla siyang magigising sa mahinang kaluskos ng supot ng pagkain sa kusina. Iyan mismo ang selective hearing na gumagana. Ang tunog ng supot ay konektado sa pagkain, isang kritikal na bagay para mabuhay. Pero ang tunog ng boses mo na tumatawag ng ming 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 ay kadalasang walang ganoong halaga para sa kanila. Naririnig ka ng pusa, kinokonsider niya ang sitwasyon at ito ang konklusyon niya. Tao ko lang yan, nag-iingay. Hindi yan maninila, predator. Hindi yan huhulihin, prey. At ang masaklap, hindi rin pagkain. Sige, tulog pa ulit ako. Ang kakayahang ito ay napakahalaga para sa isang predator na kailangang magtipid ng enerhiya at hindi maistorbo sa mga maliliit na bagay. Ang tawag mo sa kanya ay balewala kung hindi ito sinusuportahan ng isang mahalagang bagay. Kaya kapag didma sa iyo ang pusa, hindi yan kawalang respeto, kundi nagpapamalas lang siya ng mahusay na pamamahala sa kanyang resources ng atensyon. Pangatlo, at ito ang madalas nating makalimutan, lalo na tayong mga dog person talaga. Para sa pusa, ang pangalan ay hindi utos. Sa paglipas ng daan-daang taong seleksyon, ang mga aso ay naturuang ituring ang pangalan nila bilang call to action. Parang signal na, hoy makinig ka, may susunod na instruction. Pero sa mga pusa, iba yan. Para sa kanila, ang pangalan ay isa lang identifier. Isang tunog na iniuugnay nila sa sarili nila pero hindi ito nangangahulugan na kailangan nilang kumilos agad. Ayon sa pag-aaral ng mga Japanese scientist, kinikilala talaga ng pusa ang pangalan nila at naiiba pa nila ito sa pangalan ng ibang pusa sa bahay. Nagre-react sila, syempre, pwedeng gumalaw ang tainga, lumingon sila ng kaunti, o gumalaw ang dulo ng buntot. Pero ang reaksyon na yan ay literal lang nangangahulugang, alam kong ako ang kinakausap mo. At hindi, opo amo, heto na ako, tumatakbo na. Wala silang nakikitang built-in na utos na lumapit ka sa pangalan nila. Tayong mga tao lang ang naglalagay ng ganyang kahulugan doon. Para i-associate ng pusa ang pangalan niya sa paglapit sa iyo, kailangan mo itong ituro ng sadyain gamit ang positive reinforcement. Pag-uusapan pa natin yan mamaya. Kaya sa ngayon, tanggapin na lang natin ang katotohanan. Pag sumigaw ka ng, "Barsik!" hindi siya nag-iisip ng, "Kailangan kong tumakbo." Kundi, "Ay siya na naman. Ano kaya ang kailangan niya ngayon?" Visual idea, split screen. Sa kaliwa, aso na masayang tumatakbo papunta sa may-ari pagkadinig ng pangalan. Sa kanan, pusa na dinig ang pangalan, pero tamad na ididilat lang ang isang mata at matutulog ulit. Ngayon, pag-usapan naman natin kayo. Oo, ikaw nga. Ang pang-apat na dahilan kung bakit kanya ini-ignore ay maaaring nasa tono ng boses mo. Sobrang sensitibo ang mga pusa sa intonasyon at sa emosyon na dala ng iyong pananalita. Siguro, hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin ng mga sinasabi mo. Pero, perpekto nilang nababasa ang iyong nararamdaman o mood. Kapag tinawag mo ang pusa mo nang may inis, galit, o masyadong malakas ang boses, mas malaki ang tsansa na mag-react siya ng taliwas sa inaasahan mo. Sa kalikasan, kadalasang konektado ang malalakas na tunog sa panganib o agresyon. Kaya pwedeng ituring ng pusa mo
ang sigaw mo bilang banta, o di kaya ay isang hindi komportabling bagay na mas mabuting iwasan. Ang magiging isip niya, hindi yata okay si Tao. Mas mabuting magtago muna ako dito sa ligtas na lugar hanggang sa kumalma siya. Ang perpektong tono sa pakikipag-usap sa pusa ay kalmado, mataas, tampich, malambing at mahina. Ang ganitong boses ay nagpapaalala sa kanila ng purr ng ina o ng meow ng mga kuting na nagdudulot ng pakiramdam ng seguridad at pagtitiwala. Subukan mo itong eksperimento. Tawagin mo siya gamit ang normal mong boses at pagkatapos ay tawagin mo siya ng mahina, malambing na halos pakanta. Magugulat ka sa laking pagkakaiba ng reaksyon niya. Tandaan, hindi sundalo ang kinakausap mo, kundi isang sensitibong nilalang na inuuna ang emosyonal na kaginhawaan. Ang boses mo ay dapat nag-iimbita, hindi naguutos. Ang panlimang punto na konektado sa nauna ay ang iyong body language o lengguwahe ng katawan. Para sa mga pusa, mas mahalaga ang non-verbal na komunikasyon kaysa sa aktuwal na salita. Kapag tinatawag mo sila, hindi ka lang nag-iingay. Isa kang malaking anyo na madaling makita bilang isang banta. Kung nakatayo ka ng tuwid at nakalundo sa kanila or gumagawa ng biglaang paggalaw, natural na magiging depensiba ang pusa. Ang direkta at matalim na titig sa mundo ng pusa ay tanda ng agresyon at paghamon. Kaya naman, kapag tinatawag mo ang pusa habang matindi ang titig mo, hindi mo man alam, sinasabi mo sa wika nila, ako ang dominante at mapanganib ako. Ang natural na reaksyon ng pusa sa signal na ito ay ang manigas, tumalikod, or umalis para iwasan ang anumang komprontasyon. Sa halip na ganyan, subukan mong gamitin ang mga senyalis ng pakikipagpayapaan na naiintindihan ng pusa. Umupo ka para maging kalibel mo siya. Iwasan ang direktang titig. Tumingin ka lang sa tabi. Dahan-dahan kang kumurap. Sa wika nila, ito ay nangangahulugang nagtiwala ako sa iyo at hindi ako banta. Iabot ang kamay na nakabaluktot ang mga daliri, hindi nakabuka ang palad. Lahat ng tila maliliit na bagay na ito ay lubos na makakabago kung paano tatanggapin ng pusa ang iyong paanyaya. Titigil ka na sa pagiging isang posibleng banta at magiging isang ligtas at interesanteng kasama. Ang pang-anim na dahilan ay simple lang, pero hindi ito nangangahulugang hindi mahalaga. Kawalan ng motibasyon. Ang mga pusa ay napaka-praktikal na nilalang. Sa kanilang mundo, lahat ng ginagawa nila ay dapat may kabuluhan at may kapalit na benepisyo. Pagkain, kaligtasan, ginhawa o kasiyahan. Kapag tinawag mo ang pusa, subconscious siyang nagtatanong, anong mapapala ko rito? Kung sa nakaraan, ang paglapit niya sa iyo ay walang naging magandang ganti, bakit pa siya mag-aaksaya ng enerhiya at tatalikod sa kanyang mahahalagang gawain ng pusa, tulad ng pagtitig lang sa dingding? Sa mga aso, ang motibasyon ay kadalasang sosyal. Gusto nilang mapasaya ang may-ari at makakuha ng papuri. Pero sa pusa, mas mahina ang ganitong klasing motibasyon. Kailangan nila ng mas matibay na dahilan. Kung sa tuwing lalapit siya kapag tinawag mo, makakakuha siya ng treat, lambing, o kaya ay isang nakakatuwang laro, mabilis niyang maiintindihan na kapaki-pakinabang ang pagsagot sa pangalan niya. Ang koneksyong ito na tawag ay katumbas ng masarap o masaya ay dapat itatag at patibayin. Ngunit kung tatawagin mo lang siya para yakapin or kurutin, lalo na kung ayaw niya or para lang subukan kung sasagot ba siya, para sa pusa, isa itong walang kwentang pag-aaksaya ng oras at lakas. Lalapit siya minsan, siguro 2 beses, pero sa huli, iisipin niya na hindi sulit ang effort at titigil na siyang sumagot. Tandaan,
Kailangan mo siyang bigyan ng rason para gustuhin niyang lumapit. Isipin mo na lang, may timbangan sa isip ng pusa. Sa isang bahagi, nandoon ang kasalukuyang ginagawa niya. Halimbawa, ang pagtulog. Sa kabilang bahagi naman, nandoon ang tawag ng kanyang tao. Kung basta ka lang tumawag, siguradong mas bibigat ang bahagi ng pagtulog. Pero kapag may treat ka na hawak, bababa ang timbangan sa panig ng tawag mo. Ang pampitong dahilan, negative associations o masamang alaala. Baliktad ito ng kawalan ng gana o motibasyon. Isipin mo, kailan ka ba kadalasang napilitang tawagin ng paulit-ulit ang pusa mo? Kadalasan, ginagawa mo yan kapag may kailangan kang gawin na hindi maganda para sa kanila. Bibigyan ng gamot, gugupitan ng kuko, isasakay sa cage, papunta sa vet, o kaya naman, itataboy sa ibabaw ng mesa. Alam mo bang maganda ang memorya ng mga pusa, lalo na pagdating sa masasamang karanasan? Kung sa 10 tawag, 9 doon ay nauuna bago mo siya hawakan at pahirapan, natural lang na iugnay niya ang pangalan niya sa paparating na gulo. Pag narinig niya ang boses mo, imbis na tumakbo palapit, hahanap siya ng taguan. Hindi mo man sinasadya, tinuruan mo siyang maging babala ng kapahamakan ang bawat tawag mo para maputol ang masamang koneksyon na, yan, kailangan mong magsikap. Simulan mong tawagin ang pusa kahit walang dahilan para lang bigyan ng treats o kaya ay haplusin ng may pagmamahal sa likod ng tenga. Haluan mo ng mas maraming positibong karanasan ang mga negatibong asosasyon. Sa paglipas ng panahon, maiintindihan ng pusa mo na hindi lahat ng pagtawag ay masama. Tataas ang tiwala niya sa boses mo. Huwag mong gawing kasing kahulugan ng problema ang pangalan ng alaga mo. Visual, isipin mo na may thought bubble sa ibabaw ng ulo ng pusa. Kapag tinawag mo siya, lumilitaw sa bubble ang nakakatakot na larawan ng injection, panggupit ng kuko, at carrier. Kitang-kita ang takot sa pusa habang tumatakbo ito at nagtatago sa ilalim ng sofa. Ang ikawalong dahilan na kadalasan nating nakakaligtaan dahil sa sobrang simple nito, baka sadyang may pinagkakaabalahan lang ang pusa. Oo, para sa ating mga tao, ang pagtulog sa bintana o ang pagtutok sa isang alikabok sa sinag ng araw ay tila hindi naman importanteng gawain. Pero para sa pusa, ito ay napaka-importante. Ang tulog ay paraan ng isang predator para mag-recharge ng energy. Ang paglilinis ng sarili ay hindi lang hygiene. Paraan din nila ito para kumalma, parang meditasyon. At ang pangangaso ng langaw o ng sinag ng araw, sunbeam, ay pagpapakita ng kanilang likas na instinto. Kapag tinatawag mo ang pusa sa mga sandaling iyon, iniistorbo mo siya sa kanyang mahalagang ginagawa. Isipin mo na lang, bigla kang inistorbo habang pinapanood mo ang finale ng paborito mong serye o kaya naman ay habang nasa isang importanteng work call ka. Ang una mong reaksyon ay inis, hindi ba? Hindi mo gustong iwanan ng lahat at tumakbo. Ganyan din ang nararamdaman ng pusa. Lubusan siyang nakatutok sa ginagawa niya, kaya maaaring hindi niya marinig ang boses mo dahil sa tindi ng kanyang konsentrasyon. O kaya naman, naririnig niya, pero mas pinipili niyang unahin ang kasalukuyan niyang ginagawa. Hindi ito pagbalewala dahil sa pagiging suplada. Ito ay prioritization lang. Minsan mas maganda na lang na hintayin mong matapos ang ginagawa niya at tawagin mo siya ulit. Igalang mo ang kanyang me time at personal na espasyo. Visual idea, ipakita ang mundo sa mata ng pusa. Ang alikabok sa sikat ng araw ay parang napaka-interesanting bagay na nagkikinang. Ang boses ng amo ay galing sa malayo, mahina, parang hindi mahalagang tunog sa background. Ang ikasyam na dahilan ay kadikit lang ng nauna, pero nakatuon naman ito sa panloob na kalagayan ng pusa. Maaaring
Wala lang talaga siya sa mood sure makipag-usap. Katulad ng tao, may iba't ibang mood stewer din ang pusa. Minsan, masigla sila at gustong maglaro o maglambing. Pero minsan, gusto lang nilang mapag-isa at huwag silang guluhin. Normal na normal lang yan. Madalas nating ginagawang tao ang ating mga alaga at umaasa tayong laging handa silang makipag-ugnayan, parang aso. Pero tandaan nating ang mga pusa ay ang mga introvert ng mundo ng hayop. Kailangan nila ng oras para sa sarili nila, para mag-recharge at magpahinga mula sa pakikisalamuha. Kung nakaupo ang pusa mo sa isang sulok, nakatingin sa bintana, o naghihilik lang sa paborito niyang kahon, malamang na nasa do not disturb mode siya. Ang tawag mo sa ganoong sandali ay ituturing niyang panggugulo sa personal niyang espasyo. Maaaring magkunwari siyang hindi niya naririnig ang tawag mo o kaya'y iritado siyang ikibot ang kanyang buntot. Sa lingwahe niya, ibig sabihin niyan, huwag mo akong guluhin. Ang pinakamahusay na magagawa mo ay irespeto ang gusto niya. Huwag kang mamilit at huwag mong piliting ilabas siya. Hayaan mo siyang siya ang magdesisyon kung kailan siya handa. Kapag gusto na niya ang atensyon mo, siya mismo ang lalapit sa iyo, kakabitin sa paa mo, at hihilik. Ang pasensya at paggalang sa personal na espasyo ay ang pundasyon ng isang malusog na relasyon sa pusa. Isipin mo, parang lumalabas sa ulo ng pusa ang isang status icon. Minsan, handang maglaro. Minsan, gusto ng lambing. At minsan naman, power saving mode, huwag istorbohin. At ngayon, narito na marahil ang pinaka nakakagulat, ang pang-10 punto. Madalas, sumasagot ang pusa sa pagtawag mo. Pero hindi mo lang talaga ito napapansin. Umaasa kasi tayo sa reaksyon na parang aso, yung tatakbo, papalapit siya at ikakawog ang buntot niya. Pero mas pino at mas banayad makipagkomunikasyon ang mga pusa. Ang kanilang wika ay binubuo ng maliliit na galaw o micro-movements na madaling hindi mapansin, lalo na kung hindi mo alam kung saan ka titingin. Kapag tinatawag mo ang pusa at nakahiga lang siya sa kabilang dulo ng kwarto, subukang tingnan siyang mabuti. Baka bahagya niyang iginaalaw ang tenga niya sa direksyon mo. Ito ang paraan niya para sabihing, rinig kita. O baka naman, bahagya lang gumalaw ang dulo ng buntot niya. Ito ay senyales din na alam niya na nandyan ka. O kaya, tumingin siya sa iyo at dahan-dahan siyang kumurap. Yan ang tinatawag na halik ng pusa, ang pinakamataas na pagpapakita ng tiwala at pagmamahal. Ang sinasabi niya sa iyo ay, nakikita kita, ayos lang ako, kalmado ako. Tayo kasi, dahil sa pagkaabala natin, iniisip natin na kapag walang matinding reaksyon, ini-ignore na tayo. Pero ang totoo, sumagot na ang pusa sa atin sa sarili niyang wika lang. Kinumpirma niya ang koneksyon ninyo pero hindi niya naisip na kailangan pa niyang gumastos ng enerhiya para lumipat ng pwesto. Matuto tayong mapansin ang mga banayad na sinyalis na ito. Makakatulong ito para mas maintindihan mo ang iyong alaga at para malaman mong hindi pala siya ganoon ka-ignorante gaya ng tingin mo sa simula. Ideya para sa visual, close-up ng pusa. Kapag narinig ang boses ng may-ari, ipakita sa slow motion kung paano gumalaw ang tenga niya, paano kumibot ang dulo ng buntot, at paano siya dahan-dahang kumurap. Lagyan ng text ang bawat galaw. Rinig kita, nandito ako, mahal kita. Balikan natin ang ating ika-11 punto at tingnan natin ang kontekstong historikal nito. Gaya ng nasabi na natin, ang mga pusa ay hindi dumaan sa sadyang pag-aalaga para maging masunurin. Ang ebolusyon ng pusa bilang kasama ng tao ay sadyang naiiba kumpara sa aso. Sa loob ng libu-libong taon, ang aso ay nagsilbing gamit, tagapangaso,
tagabantay ng hayop at gwardya. Ang kanilang buhay at kaginhawaan ay direktang nakasalalay sa pagsunod sa utos ng tao. Ang pagsuway ay pwedeng ikamatay nila. Kaya naman, nakaugat na sa pag-iisip ng aso ang modelo ng hierarkiya at pagsunod. Ang pusa, sa kabilang banda, ay parang isang freelancer o malayang manggagawa. Umaalis at bumabalik sila kung kailan nila gusto. Ang halaga nila ay wala sa pagsunod, kundi sa kanilang likas na instinto. Hindi na kailangang turuan ng tao ang pusa manghuli ng daga. Likas na nila itong ginagawa ng mahusay. Ang symbiosis na ito ay batay sa mutual na paggalang at hindi panghihimasok. Ang pusa ay nagkaroon ng pagkain at ligtas na tulugan, habang ang tao naman ay nagkaroon ng proteksyon laban sa mga peste. Ang modelong ito ng relasyon na pantay sa pantay ay buhay pa rin sa ating mga alagang pusa. Hindi nila tayo tinitingnan bilang amo sa paraan ng pagkakaintindi nito ng aso. Para sa kanila, tayo ay parang malalaki, medyo clumsy, pero sa pangkalahatan ay palakaibigang kasama sa bahay na nagbibigay ng mga pangangailangan. Kaya naman, ang umasa na magiging kasing masunurin sila ng aso ay nangangahulugang hindi natin nauunawaan ang kanilang kalikasan. Ang pang-12 punto natin ay ang tuwirang paghahambing sa sikolohiya ng pusa at aso. Ang mga aso ay pack animals, mga hayop na sanay mabuhay sa grupo. Nasa kanilang likas na pag-uugali ang pagsunod sa leader, ang pagtatrabaho ng magkasama, at ang pagpapanatili ng social structure. Para sa aso, ang kaniyang may-ari ay ang alpha, ang pinuno ng grupo, na kailangan sundin ang bawat utos para sa kapakanan ng lahat. Napakahalaga ng komunikasyon sa loob ng grupo, kaya naman napakahusay tumugon ng mga aso kapag tinatawag sila. Samantala, ang mga pusa naman ay nagmula sa mga solitary predator o nag-iisang mga ngaso. Sanay silang umasa sa sarili lang. Wala silang likas na pangangailangan na magbigay kasiyahan sa iba o kaya ay sumunod sa isang pinuno. Ang lahat ng desisyon nila ay nakabatay sa personal na kaligtasan, kaginhawaan at benepisyo. Kapag hindi ka pinansin ng pusa mo, hindi siya nagre-rebelde laban sa iyong autoridad. Dahil sa sistema ng pagpapahalaga niya, wala lang talagang ganoong autoridad. Kumikilos siya bilang isang independenteng nilalang na siya mismo ang nagtatasa sa sitwasyon at nagdedesisyon. Pero hindi ito nangangahulugang hindi kayang bumuo ng matibay na koneksyon o ugnayan ng mga pusa. Kayang-kaya nila yan. Ngunit ang mga koneksyong ito ay hindi nakasalalay sa herarkiya, kundi sa pagtitiwalaan at magagandang karanasan. Ang pag-unawa sa fundamental na pagkakaibang ito sa sikolohiya ay siyang susi para tigilan na natin ang pagtatampo sa pusa dahil sa pagiging pasaway nila, at sa halip ay makipag-ugnayan tayo sa kanila batay sa kanilang sariling kagustuhan o kondisyon. Ideya para sa biswal, isang diagram ng social structure. Para sa aso, isang piramido na nasa itaas ang pinuno. Para sa pusa, iilang bilog na magkahiwalay na minsan lang nagtatagpo sa mga punto ng pagkakasundo. Ang pang-13 rason kung bakit ka dinididma ng pusa ay tungkol sa pagiging teritorial niya. Sa pagkakaintindi natin, tayo ang may-ari ng bahay at ang pusa ay nakatira lang dito. Pero sa pananaw ng pusa, baliktad ang lahat. Teritoryo niya ito at pinahihintulutan ka lang niyang makishare dito ng may kabaitan. Ang buong bahay, bawat kwarto, bawat piraso ng muebles ay maingat na minarkahan ng amoy niya gamit ang mga glandula sa pisngi at sa mga pad-tilyuso ng kaniyang paa. Ito ang mundo niya, ang kaniyang kaharian. At ikaw, sa kaharian na ito, ay isa lang sa mga object kahit pa ikaw ang pinakamahalaga.
Kapag tinatawag mo ang pusa, para mo na ring inatake ang sound space niya sa loob ng teritoryo niya. Kaya may karapatan siyang magdesisyon kung sasagot ba siya sa pagsalakay na ito o hindi. Kung nasa kaniyang kuta siya, sa mataas na istante, sa paborito niyang kahon o sa ilalim ng kama, nakararamdam siya ng lubos na kaligtasan. Kaya wala siyang nakikitang dahilan para lisanin ang kaniyang pwesto dahil lang sa tawag mo. Kinokontrol niya ang sitwasyon mula sa kaniyang observation post. Ang ugali niyang ito ay hindi pagiging arogante, kundi pagpapakita lang ng natural niyang teritorial na instinto. Siya ang may-ari ng teritoryo at siya ang nagtatakda ng mga patakaran kung paano makikipag-ugnayan sa kanya. Ang pag-intindi rito ay magpapabago sa pananaw. Hindi ang pusa ang nakatira sa inyo, kundi kayo ang nakatira kasama ng pusa sa kaniyang bahay. Ideya para sa biswal, isang mapa ng apartment na nakadrawing bilang mapa ng isang fantasy kingdom. Kusina, mga lupaing sagana, sopa, trono ng hari, kahon, hindi matitinag na kuta. Ipakita ang cat queen na nakatingin sa kaniyang mga nasasakupan. Ang ikalabing-apat na punto na kailangan nating tandaan ay ang kalusugan ng pusa. Kung ang inyong pusa na karaniwang tumutugon at lumalapit kapag tinatawag ay bigla na lang hindi na nagre-react, ito ay maaaring isang seryosong babala. Isa sa pinakamalinaw na dahilan ay ang problema sa pandinig. Madalas itong mangyari sa mga matatandang pusa. Ang pagkabingi dahil sa katandaan, tulad din sa tao, ay dahan-dahang lumalabas at ang hindi nila pagpansin sa tawag mo ay maaaring isa sa mga unang sinyalis nito. Ngunit hindi lang pandinig ang dapat isaalang-alang. Kapag ang pusa ay nakararamdam ng sakit o may dinaramdam, likas sa kanilang humanap ng mapagtataguan. Sa kagubatan, ang may sakit na hayop ay madaling mahuli, kaya sanay na sanay ang mga pusa na itago ang kanilang nararamdaman. Nagtatago sila sa tahimik at liblib na sulok, nagiging hindi na aktibo at hindi na nakikisalamuha. Sa ganitong sitwasyon, wala silang ganang makipag-ugnayan. Ang pagtugon sa tawag mo ay maaaring mangailangan ng pisikal na pagkilos na nagdudulot ng sakit. Halimbawa, kung mayroon silang arthritis. Kaya kung mapapansin mo ang biglaan at matagalang pagbabago sa pag-uugali, hindi lang ikaw ang ini-ignore, kundi naging matamlay na wala ng ganang kumain o mas madalas magtago kaysa dati. Huwag kang magtampo. Sa halip, kumonsulta agad sa veterinaryo upang matiyak na walang anumang medikal na problema. Ang pang-15 punto ay tungkol sa edad ng pusa. Ang reaksyon nila sa tawag ng may-ari ay talagang nagbabago sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. Ang mga maliliit na kuting ay kadalasang mas usyoso, masigla at mas nakatuon sa tao o sino mang nilalang na nagpapakain sa kanila. Nag-uumpisa pa lang silang tuklasin ang mundo at ang boses mo ay mahalagang gabay at pinagmumula ng seguridad. Kaya mas madalas silang tumatakbo kapag tinatawag mo, lalo na kung alam nilang may kinalaman ito sa laro o pagkain. Ang mga adult cat na nasa kasagsagan ng kanilang lakas ay buo na ang kanilang pagkatao at mga nakasanayan. Mas gusto nilang maging independente. Mayroon na silang sariling ritual at paboritong lugar. Alam na nilang hindi banta ang boses mo, kaya kayang-kaya nilang balewalain ito kung may mas importante silang ginagawa. Pagdating naman sa mga senior cat, gaya ng nabanggit, posible na silang humina ang pandinig. Bukod pa riyan, maaari silang magkaroon ng cognitive dysfunction na parang demensya ng tao, kaya nagiging disoriented sila at baka hindi lang nila maintindihan na sila ang tinatawag mo.
Sila ay bumabagal, mas matagal matulog, at hindi na masyadong interesado sa nangyayari sa paligid. Kaya huwag mong asahan na pareho ang reaksyon ng isang 16 na taong pusa sa isang 6 na buwang kuting. Laging isaalang-alang ang katangian ng iyong pusa batay sa edad. Ideya para sa visual. Ipakita ang 3 yugto ng buhay ng pusa, kuting, adult at senior, at ang tipikal nilang reaksyon sa tawag ng may-ari. Pang-16 na rason, kadalasan ito ay nagmumula sa labas na kapaligiran, sa matinding stress at pagkabalisa. Ang mga pusa ay nilalang na sanay sa gawi o rutina, kaya kahit anong pagbabago sa kanilang nakasanayan ay talagang makakaabala sa kanila. Paglipat ng bahay, pagre-renovate, pagkakaroon ng bagong miyembro ng pamilya o ibang alaga, o kahit simpleng paglilipat lang ng ayos ng mga muebles. Lahat yan ay posibleng pagmulan ng matinding stress sa kanila. Kapag balisa, ang pusa ay nagiging takot, nagtatago, at hindi mo na mapapansing responsive. Ang pangunahing layunin niya ay makahanap ng ligtas na lugar at makapagtago mula sa anumang banta. Lahat ng atensyon niya ay nakatuon sa pagsisiyasat ng paligid para makita kung may panganib. Sa ganitong sitwasyon, parang nalulunod lang ang boses mo sa dami ng nakakaalarma na stimulus. Sobrang takot siya, kaya hindi siya aalis sa pinagtataguan niya. Kung may bago kayong pinagdaanan at napansin mong tila iniiwasan ka ng pusa mo, malamang na nag-a-adjust lang siya sa bagong sitwasyon. Hindi ikaw ang problema, kaya dapat kang maging matiyaga. Bigyan mo siya ng maraming taguan at ligtas na espasyo, at sikaping bawasan ang anumang sanhi ng stress. Kapag naramdaman niya ulit na ligtas siya, babalik sa normal ang kanyang kilos. Pang-17 punto, ang pagkatao at lahi ng pusa. Hindi pwedeng i-generalize lahat ng pusa. Katulad nating mga tao, magkakaiba sila. Bawat pusa ay may sariling kakaibang ugali, temperamento, at level ng sociality o kung gaano sila ka-friendly. May mga pusa na likas na mas palakaibigan, mas malambing, at talagang tao-oriented. Sila yung tipong tatakbo agad sa tawag mo para makakakuha lang ng atensyon. Pero ang iba, sila naman yung natural na introvert at mas mapag-isa. Mas gusto nila ang sarili nilang kumpanya, pinahahalagahan ang kanilang kalayaan, at makikipag-bonding lang sa tao kapag kusa nila itong gusto. At, syempre, normal lang yan. Bukod pa riyan, malaking factor din ang breed. Halimbawa, ang Siamese o Oriental cats ay kilala sa pagiging madaldal at sa matinding pagkakapit sa kanilang may-ari. Samantalang, ang British Shorthair or Scottish Fold naman ay kadalasang inilalarawan na mas tahimik at mas self-sufficient. Oo, may mga exception sa bawat lahi, pero merong mga pangkalahatang ugali na talagang makikita. Kaya baka ang pusa mo ay hindi ka pinapansin, hindi dahil may mali ka, kundi dahil yan talaga ang pagkatao niya. Mahal ka niya sa sarili niyang paraan. Hindi man ito maipapakita sa pamamagitan ng pagsunod, kundi sa tahimik na pagiging presensya lang sa tabi mo. Ang pang-18 dahilan ay ang tinatawag nating learned behavior o natutunang pag-uugali. Minsan hindi tayo pinapansin ng pusa dahil tayo mismo ang nagturo sa kanya na gawin yan. Parang nakakabaliw, pero ganyan talaga. Balikan natin, ano ba ang ginagawa mo kapag hindi tumutugon ang pusa mo sa unang beses mong pagtawag? Malamang, uulitin mo ang pangalan niya ng paulit-ulit, palakas ng palakas, at padagdag ng padagdag ang pagiging mapilit mo. Ano kaya ang tumatakbo sa isip ng pusa? Sabi niya, aha, okay lang palang hindi ako sumagot sa unang tawag. Pati sa pangalawa, pwede rin. Ang kailangan ko lang tugunan ay kapag nagsimula na talagang sumigaw ang tao. Sa ganitong paraan,
Ikaw mismo ang nagde-devalue o nagpapawalang saysay sa una at kalmado mong pagtawag. Natututo siyang maghintay hanggang sa umabot sa isang mataas na antas ng pagkairita ang sitwasyon. Isa pang halimbawa, na-realize ng pusa na kapag hindi siya pumunta, mas lalo siyang makakakuha ng atensyon. Hindi siya lalapit at ikaw naman, dahil na-curious ka o nag-alala, ikaw na mismo ang pupunta sa kanya. Hahaplusin mo, kakausapin at bibigyan ng treats or pagkain. Bingo! Nakuha ng pusa ang gusto niya nang hindi man lang naglalabas ng anumang effort. Natuto siyang gamitin ka. Wala naman itong malis o masamang intensyon. Isa lang itong epektibong strategiya ng pag-uugali na gumagana para sa kanya. Kung gusto mong baguhin ang ugali niya, kailangan mong baguhin ang sarili mong reaksyon. I-reward or papurihan lang ang gusto mong pag-uugali. Iyon ay ang pagtugon sa unang tawag. At huwag mong bigyan ng atensyon ang ayaw mong pag-uugali o ang pagbalewala. Ang pang-19 na punto ay nakatuon sa pagpapabulaan ng isang popular na maling paniniwala. Madalas, kapag ikinukumpara ang pusa sa aso, ang konklusyon ng maraming tao ay mas tanga lang talaga ang pusa. Madalas nating maririnig, kita mo, matalino ang aso, sumusunod sa mga utos, pero ang pusa, bobo, ni hindi nga sumasagot kapag tinawag. Ito ay isang maling-mali at hindi patas na pahayag. Ang talino ng pusa ay may ibang uri o klase. Hindi ito nakatuon sa pakikipagtulungan o pagsunod sa mga utos. Sa halip, ang talino ng pusa ay nakatuon sa paglutas ng mga komplikadong, espesyal na problema, sa pagsubaybay sa biktima, sa pag-angkop sa kapaligiran at sa pag-survive ng mag-isa. Ang talino ng pusa ay talino ng isang independenteng mandaragit at oportunista. Maraming pag-aaral ang nagpapatunay na ang mga pusa ay may kakayahang lutasin ang mga mahihirap na puzzle para lang sa pagkain. Mayroon din silang mahusay na pangmatagalang memorya at may kakayahang matuto basta't mayroon silang tamang motibasyon. Ang katotohanang hindi tumatakbo ang pusa sa tuwing tatawagin mo siya ay hindi nangangahulugan ng mababang talino. Sa kabaligtaran, maaari pa itong maging senyales ng mataas niyang talino. Inanalisa niya ang sitwasyon, tinimbang ang kanyang pagod at ang potensyal na benepisyo at gumawa ng rasyonal na desisyon. Mas makakatipid ako sa enerhiya kung mananatili na lang ako dito. Kaya, itigil na natin ang pagsukat sa talino ng pusa gamit ang pamantayan ng aso. Pahalagahan natin sila kung ano talaga sila. Matalino, maparaan, at lubos na independenteng nilalang. At narito na tayo sa panghuli at pinakapraktikal na punto, ang pang-20. Paano ba talaga natin ito aayusin? Paano mo mapapalapit ang loob ng pusa mo at turuan siyang sumagot o lumapit kapag tinawag mo? Ang susi dito ay ang positive reinforcement o pagbibigay ng gantimpala. Kailangan mong itatak sa isip ng pusa mo na ang pangalan niya at ang pagtawag mo ay may kaakibat na masarap at positibong karanasan. Magsimula sa maiikling sesyon ng pagtuturo sa tahimik na lugar kapag nakahinga na ang pusa at wala siyang ginagawa. Bigkasin ang pangalan niya ng malinaw at may pagmamahal. Sa sandaling lumingon lang siya, kahit bahagya o gumalaw lang ang tainga niya, agad mo siyang gantimpalaan. Ibigay ang pinakapaborito niyang treat, yung treat na sa training lang niya nakukuha. Ulitin ito ng ilang beses at laging tapusin sa tagumpay. Unti-unti, pahirapan mo ang laro. Subukan mo siyang tawagin mula sa malayo. Kapag lumapit siya, bigyan mo ulit ng treat at purihin. Tandaan, huwag na huwag mong parurusahan ang pusa kapag hindi siya lumapit. Magdudulot lang ito ng masamang pakiramdam o negatibong koneksyon sa pagtawag mo.
maging pare-pareho at matiyaga. Gawin mong pangako ng isang napakasarap na bagay ang pagtawag mo. At tandaan, ang layunin mo ay hindi ang maging obedient siya tulad ng aso, kundi ang mapabuti ang inyong pagkakaintindihan at gawing gusto niyang lumapit sa iyo ng kusa. Ito ay isang mahabang proseso na nakabase sa tiwala at paggalang sa isa't isa. Kung gayon, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang pagbalewala ng pusa ay hindi tanda ng kawalang galang, pagkabrat, o kaya naman kahangalan. Ito ay isang komplikadong pinaghaluhalo ng kasaysayan ng ebolusyon, natatanging sikolohiya ng isang nag-iisang mandaragit at isang maselan na wika ng komunikasyon na madalas hindi natin nakikita o nauunawaan. Naririnig ka ng iyong pusa halos sa lahat ng oras. Ngunit, hindi tulad ng aso, nasa kanila ang karapatang magdesisyon kung ang tawag mo ba ay karapat-dapat sa kanyang maharlikang atensyon at sa pagkaabala ng kanyang mahahalagang gawain. Tinitingnan niya ang tono mo, ang body language mo, at ang sarili niyang motibasyon at mood. At hindi iyan nangangahulugang masama siyang alaga. Ginagawa siyang pusa, isang independent, self-sufficient, at napaka-interesanting nilalang. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung may natutunan kang bago tungkol sa iyong furry friend at titingnan mo na ngayon ang pagbalewala niya sa ibang paraan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang iba pang paglalahad ng mga misteryo ng pusa. At ngayon, ang pangunahing tanong para sa inyo, alin sa mga dahilang ito ang pinakanakatulad sa iyong pusa at paano siya tumutugon sa iyo kapag nagdesisyon siyang bigyan ka ng pansin? Ginagalaw ba niya ang tenga niya? Dahan-dahan bang kumukurap o may ginagawa ba siyang kakaiba? Ibahagi ang inyong kwento sa comments. Siguradong magiging napaka-interesanting basahin.